Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espirito, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sina Bato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. What's up mga kababayan? Gusto ko lang pong komentuhan. Itong si Vic Rodriguez na sa ngayon ay nangaagaw po ng eksena dahil parang kulang na po siya sa pansin. Gusto pong sumikat dahil medyo malayo-layo po ang kanyang rangko sa latest SWS Senatorial Survey, mga kababayan. At basahin po natin ang balita na kung saan si Vic Rodriguez ay sinagot, binoljak ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. PBBM, sabi niya, public office has nothing to do with hair follicle drug tests. Yan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. President Ferdinand Marcos Jr. on Friday rejected the call of his former executive secretary, lawyer Vic Rodriguez, to undergo a hair follicle drug test. No, why should I do that? What is he saying? Public trust, public office? Public office has nothing to do with the follicle test, Marcos told reporters in Pasay City. Marcos made the statement in response to Rodriguez's renewed call for him to undergo a hair follicle drug test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. Marcos slammed Rodriguez for making such a call, saying the former palace official would have not worked with him had he believed that he was an illegal drug user. Wala namang koneksyon yung sinasabi niya. He has always had that weakness when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? He said. Yan, putulin na po natin dyan, mga kababayan. Oh, by the way, bago po tayo magpatuloy, marami pong salamat sa inyo pong panunood at pagsuporta sa aking napakaliit na channel, mga kababayan. Sana po'y tulungan niyo po ako mapalaki ang ating channel, paki-share and subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, marami pong salamat. Shoutout po sa inyong mga subscribers and followers ko po. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, balikan na po natin itong si Vic Rodriguez. Nangaagaw po ng eksena dahil malayo po siya sa survey. Yan po ang aking nakikita dito, mga kababayan. I don't think na ang intensyon ni Vic Rodriguez dito ay ang pataubin pa rin ang administrasyong Marcos dahil nakita na po natin na hindi po sila nagwagi despite of many attempts na gusto po nilang pataubin, gusto po nilang ibagsak ang administrasyon ni Marcos, hindi po sila nagwagi. Kaya at this point, ito pong kanyang sinasabi, ang kanyang pag-challenge
sa Pangulo na magpa-drug test using a hair follicle ay para po sa akin, it is more of agaw eksena dahil hindi na po siya pansin ng taong bayan. Mahina po siya sa kanyang senatorial bid, mga kababayan. Tinignan ko po yung latest SWS survey, abay malayo po siya. Labas po siya ng wala po siya sa top 12. Within top 20, wala po siya. Nakita ko po siya nasa 27th place. Nandun po siya. Malayo, mga kababayan. Kaya desperado move. Ginagawa niya po ang lahat para po siya po ay mapansin. Ang alam niya po siguro na sa challenge sa Pangulong Bongbong Marcos ay makakatulong po para maparami ang kanyang boto, but I don't think so, mga kababayan. Hindi po ito makakadagdag sa kanyang boto. Hindi po ito makakatulong sa kanyang kandidatura, mga kababayan. Yan po ang nakikita natin dyan. Hindi po yung dating maisog rally na pataubin, siraan si PBBM. Hindi. Para po sa akin, it is more of desperate move. It is more of attention-seeking para po sumikat siya dahil ngayon hindi na po siya napapansin. Wala na po, hindi na po siya kilala si Vic Rodriguez na dati rin pong nanungkulan kay President Bongbong Marcos. I'm not defending the President, pero sinasabi ko lang po na irrelevant po itong mga challenge na to. Irrelevant, insignificant itong challenge ni Vic Rodriguez po na ito. Bakit kung ako naman, bakit ako tama nga naman ang Pangulo, anong koneksyon? What is the point? Bakit ka hair follicle test, mga kababayan? No need. At pag ginawa mo yan, uto-uto ka lang dahil ikaw ay nagpasakop, ikaw ay nagpasailalim sa dati mong tauhan. Kaya, mga kababayan, nararamdaman siguro ni Attorney Vic Rodriguez na malayo po siya sa loob ng 12 at malayo po siyang manalo sa nalalapit na eleksyon. Kaya po siya gumagawa ng mga taktika trying to seek the attention of the Filipino voters. Yan, mga kababayan. Kaya, po yan? Para po sumikat, para po lumabas ang kanyang pangalan sa mga mainstream media at mapag-usapan ng taong bayan. Yan po, ang alam niya po makakatulong sa kanyang kandidatura, pero hindi. Lalo pa po itong magpapalubog sa kanya, mga kababayan. Sa ngayon, ang taong bayan ay galit sa mga pro-Duterte, kaya damay ito si Vic Rodriguez sa mga kinagagalitan ng taong bayan. Sa ngayon po, ang mga kandidatong, mga pro-China, mga tao ni Digong, ganito po sila sa taong bayan. Marami po ang galit sa mga pro-China, sa mga pro-Duterte na senatorial candidates. Kaya itong si Vic Rodriguez, malayo po ang kanyang pangarap, mga kababayan, na maging senador. Malayo po ang kanyang pangarap na makapasok sa top 12. Yan po. Ito po ang tingin natin. Ito po ang aking opinyon. At hindi po ang talagang pag-atake at paninira sa Administrasyong Marcos dahil wala po, tapos na po yun. Hindi na po sila nagtagumpay. Despite of their attempts na sirain, destabilize ang government, hindi po sila nagtagumpay. Kaya at this point, yung kanya pong paghamon, pag-challenge kay President Marcos na magpa-drug test, iyan po ay kulang po sa pansin sa taong bayan. Hindi na po siya nakikilala. Unpopular na po siya. Kaya, lumabas po siya, nagbigay ng statement
para po sumikat itong si Vic Rodriguez. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Isang magandang umaga po sa inyo lahat at magandang hapon, gabi. At sana po'y piliin po natin, malapit na po ang eleksyon, piliin po sana natin ang mga karapat-dapat na maging pinuno sa ating bayan, maging senador sa ating bayan. So no to the pro-Duterte, pro-China candidates. No to traditional politicians. Ang iboto po natin, mga bago. Marami po sa mga bago ang magagaling, makabayan, may pagmamahal sa mga Pilipino. Okay mga kababayan, maigsi lang po ito. Maraming salamat at see you in my next video. Bye!